Magandang umaga po sa inyong lahat. Mula po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 11, versikulo 26 ay ganito pong ating matutunghayan. 70 taon na si Tera nang magkaanak ng 3 lalaki, si Abram, Nahor, at Haran. Tayo po'y mandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Alam po namin ng iyong mga salita ay pinagpala mo na. Sa oras na ito, dinadalangin po namin na sa pamamagitan ng pag-aaral namin ng iyong mga salita, ikaw po ay tunay na magpakahayag sa amin. Ipakita mo po, Panginoon, ang gawain mo ng iyong pagtawag sa iyong mga tao. Tulungan mo po kami na maunawaan ang bahaging ito upang kami po ay patuloy na makapagpailalim sa iyong kapangyarihan at sumunod. Salamat po sapagkat alam namin na bawat pagkilos mo sa aming buhay ay pinagplanuhan mo, Panginoon. Pinupuri ka namin tinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay tatawagin nating ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao. Ang sangkaapat na bahagi ng aklat ng Genesis ay nakatuon sa istorya ni Abraham. Nasusugnatin ang landasin ng kaniyang buhay magmula sa paganismo kung saan siya isinilang at nahubog hanggang sa kasaganaan ng kaniyang di matingkalang pananampalataya na siyang dahilan kung bakit siya tinaguriang ang kaibigan ng Diyos. Santiago Kapitulo 2, versikulo 23. Minsan, nakikita natin na doon siya naninirahan sa tuktok ng bundok. Minsan, siya ay naroroon sa lambak. Isang araw, siya ay nabubuhay ng may kadakumpayan at minsay sa katakot-takot na pagkatalo. Gayunpamay, nakikita natin na hinuhubog at pinalalago siya ng Diyos sa bawat hakbang hanggang siya ay maging ama ng pananampalataya. Sabi po sa Romans Kapitulo 4, versikulo 11. Pag-usapan po natin mga kapatid, paano ba nadidiskubre ng Diyos ang kaniyang tao? Ang pagkadiskubre ba ng Diyos sa kanyang mga tao ay nakikita niya kapag sila ay mga matured na may kakayahan ng gumawa? Nakikita ba ng Panginoon ang kanilang kasipagan kaya sila ay pinipili ng Diyos? Hindi po. Malalaman po natin at mababanaan po natin sa Genesis chapter 11 verse 26 sa ating pong susing talata, ang discovery ng Diyos sa kanyang mga tao ay nagsisimula sa panahong wala pa tayo sa ibabaw ng mundo. Ibig sabihin, nasa plano na talaga ng Diyos na ang kanyang mga hinirang ay kanyang makadaupang palad o makatulong sa ministry. Sabi po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 28 at 29 ay ganito ang ating mababasa. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito ay pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Verse 30, ang mga pinili na yung panguna
ay kanyang tinawag at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Ito po yung pag-discover ng Diyos sa kanyang tao, kung paano niya po dinodiscover. Ito po ay alinsunod sa matagal na po niyang pinalano bago palikhain ang sanlibutan. Hindi po tayo naging Christian dahil ginusto natin, kundi ang pagkapili sa atin ng Diyos ay nag-spark. At nang marinig natin ang kanyang panawagan, karamihan sa atin po ay nag-response. Pero bago po dumating ang panawagan ng Diyos sa atin, tayo po ay kabilang na sa kanyang mga pinili. Ganon dumiskubre ang Diyos ng kanyang mga anak. At sabi nga, kahit na si Apostol Pablo ay mamamatay tao, talagang napaka lalim ng kanyang paglilingkod sa kanyang relihiyon at pag-persecute sa mga Christian. Pero si Apostol Pablo pala ay isa sa mga tinawag ng Diyos, isa sa mga pinagplanuhan ng Diyos bago pa si Apostol Pablo ay isilang. Siya po ang may sulat ng aklat ng Roma. Pangalawa, paano inihihiwalay ng Diyos ang kanyang mga tao? Meron din po kasing paghihiwalay ang Diyos sa kanyang mga tao para po sila ay testing at patuloy na umasa sa kanyang kapangyarihan. May ginagawa po ang Diyos sa kanila. Sa Genesis chapter 12, verse 1, ay ganito po ang ating mababasa, no? Sa versikulo 1 ng chapter 12. Sabi po diyan, tinawag ng Diyos si Abraham. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Makikita po natin dito na inihiwalay ng Diyos ang kanyang mga tao. Kung minsan sa lugar na kanyang kinagisnan, kung minsan sa buhay na ating kinagisnan, inaalis tayo doon ng Diyos o sa ating mga sariling pamilya, mga kamag-anak tulad po ng ginawa ng Diyos kay Abraham. At hindi ito madali na ikaw ay mamuhay na malayo sa iyong pamilya. Iba po kasing sandalan ang pamilya sa panahon ng ating pangangailangan, kahit na sa panahon ng karamdaman. Pero makikita po natin na si Abraham, nang siya po ay tawagin ng Diyos, na lisanin ang kanyang bayan, ang tahanan ng kanyang ama at mga kamag-anak, at papuntahin siya sa lugar na itinuro sa kanya ng Diyos, hindi po ito madaling gawin para sa kanya. Hindi po ito isang style ng paglalakwatsa. Pero kahit ganoon ang kaalaman ni Abraham na hindi ito magiging madali, siya po ay sumunod sa Diyos. Kung tayo po ay susunod sa Panginoon, kung walang pagsunod o walang pagpapakita ng pagpapasak natin sa Panginoon, hindi po natin talaga mararanasan ang biyaya ng Diyos. Kung kailan po tayong walang masandalan, tatandaan po natin, lalong nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Lalong tumitingkad na siya po yung ating asahan sa ating buhay. Marami pong tao na dahil sila ay may kayamanan, dahil sila ay galing sa isang pamilya na nakakariwasa, hindi po halos karamihan sa kanila ay malimit sa paanan ng Diyos para lumapit at humingi ng tulong. Pero ang mga tao po na kalimitan na sa Diyos umaasa, nagagawa po nila ang mga bagay na ito. So, hindi lang yun. Sa Genesis chapter 12, verse 21,
ay makikita natin kung paano pinalalago ng Diyos ang kanyang mga tao. Kung paano niya ito dinudiskubre, kung paano niya inihiwalay ang kanyang mga tao, at yung pangatlo kung paano pinalalago ng Diyos ang kanyang mga tao. Sa buhay Kristiyano po ay talagang may puntos ng paglago. Kailangan talaga sa pananampalataya, tayo po ay lumalago. Napakahirap ng isang Kristiyanong stagnant ang pananampalataya at walang paglago, bunga ng hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay nagpaparamdam ng kabutihan sa atin. Siya ay nagpaparanas ng mabubuting bagay sa atin. Kapag gusto niya tayong palaguin sa pananampalataya, naroon ang kanyang pagpatnubay. Inaalis niya ang bagabag natin. Sabi po doon sa talata ng versikulo 15 ay ipinamana ng Diyos yung mabubuting bagay kay Abraham. Tapos nung makita niyang asawa ni Abraham na si Sarah na nakikipaglaro si Ismael doon sa kay Abraham, hiniling po ni Sarah kay Abraham na palayuin si Ismael kay Isaac. So nangyari po ito at nag-atubili nga si Abraham kasi anak din niya si Ismael. Pero dahil ang Diyos ay may plano sa mga lahi ni Abraham, ay ginawa po ng Diyos na pinayapa niya ang kalooban ni Abraham sa pamamagitan ng pagsasabing, huwag kang mag-alala, sapagkat dahil si Ismael ay anak mo rin, siya rin ay aking pagpapalain. Kaya ang ginawa ni Abraham ay ipinaghanda ng pagkain yung mag-ina, tapos ay ipinapasan ito sa kanyang pangalawang asawa, tapos nang sila po ay nasa paglalakbay na, naubos po yung kanilang pagkain, pati po yung tubig. So, dahil po sa awa ng asawa ni Abraham na pangalawang asawa doon sa anak kay Ismael, ay talagang masasabi natin na bilang magulang, ang nakikitang kalagayan ng anak ay hindi kasiya-siya. Kaya, nung sila po ay napansin yung kanyang anak, ay nakita niya na mamamatay na silang mag-ina sa kanilang kalagayan. Tatapuat, dahil nga si Ismael ay pinili rin ng Diyos o lahi din ni Abraham at ang Diyos din ang nag-allow ng paglayo nila mag-ina, ang Panginoon ay nagpapatnubay. Siya rin po ay Diyos na nagpapatnubay hindi lang po sa isa o dalawa sa atin, kundi tayo ay binibless ng Panginoon at pinalalago bilang kanyang mga tao. Sabi nga ng Diyos sa asawa ni Abraham ay, huwag kang mag-alala, sapagkat ako ang bahala sa iyo. So, ipinakikita ng Diyos yung kanyang pamamahala. Kapag ka po siya ang gumawa, makakaasa ka na ikaw ay sasamahan, iingatan, palalakasin, at luluobin niya na ikaw ay mabuhay para sa kanyang kaluwalhatian. At pang-apat, kung paano diniscover ng Diyos ang kanyang tao, paano hinihiwalay ng Diyos ang kanyang tao, paano pinalalago ng Diyos ang kanyang tao, yung pang-apat po, paano inilalantad ng Diyos ang kanyang tao. Sa Genesis chapter 22 po, ay makikita natin na kung minsan yung pinakamahalaga sa buhay mo ang kanyang hingin. Kung ating maaalala, si Abraham, matanda na po siya bago siya nagkaanak. Sa kanya pong katandaan ay makikita po natin na nagkaroon po siya ng isang anak
At alam natin kapag isa lang ang anak ay napakahalaga. Pero alam niyo po ba na hiningi ng Diyos ang kanyang anak kay Abraham na ito po ay ihandog sa kanya? Masakit po yun. Mahirap po yun sa kalooban. Pero hindi po nagreklamo si Abraham. Dahil doon, nailangtad ng Diyos ang karakter ni Abraham. At ito po ay naging isang pagpapala, isang malaking pagpapala sa ating mga mananampalataya na napakahalaga na maipakita natin sa Diyos kung gaano kalaki ang ating pananampalataya. At ito po ay isang makatotohanang bagay na kung minsan ay hinihingi ng Diyos sa atin yung bagay na sa tingin niya ay pinapahalagahan o mahalaga sa atin. At nung sabi nga walang dapat na dinala ni Abraham ang kanyang anak sa bundok para ihandog. Nagawa na siya ng bato na paghahandugan. Ginapos niya si Isaac at nung kanya po itong papatayin ay isang anghel ng Panginoon nagpakita sa kanya at siya po ay pinuri. At dahil doon, nang maipakita na ni Abraham ang kanyang pananampalataya, hindi na hinayaan ng Diyos na matuloy pa ang kanyang plano kay Isaac. Pero dahil po ang pagsamba ay nangangailangan ng paghandog, sa panahon yun na si Abraham ay sumasamba sa bundok. Sabi niya sa kanyang mga alagad, pupunta lang kami din para kami sumamba kay Yahweh. Ay nangailangan po ng paghahandog. At yung paghahandog na yon, hindi po napigilan. Hindi man kay Isaac, pero nakita ni Abraham na merong isang usa na nakasabit ang sungay sa puno. At yun po ang kanyang ihandog kay Yahweh. So, mahalaga po ito mga kapatid, na sa ating mga sarili ay makita natin paano nga ba na-discover ng Panginoon ang aking buhay. Paano nga ba natagpuan ako ng Diyos? Paano nga ba step by step ay hinanap niya ako? At ano yung mga bagay na isiniseparate ng Diyos sa akin o ako sa mga bagay na yon para maipakita lalo ang kanyang pagkalinga at kapangyarihan para sa akin, na sa kanya lagi ako umaasa. Mahalaga din makita natin kung paano tayo pinalalago ng Diyos. Hindi po kagandahan sa buhay ng isang Kristiyano, walang paglago. Ang pagsimba po ay hindi uri ng paglago. Ang paglilingkod po ang tanda ng paglago para sa Panginoon. Dahil ang ating pong pagsamba ay pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Pero ang atin pong paglilingkod, ito po ay mahalagang bagay na nagpapakita ng pagiging under ng Panginoon sa atin. Tayo ay under ng Panginoon at kailangan po natin siyang mapaglingkuran. At higit sa lahat, hindi sa lahat ng pagkakataon ang buhay ng Kristiyano ay masarap. May mga bagay, ang kinin natin na may mga pagkakataon sa ating buhay na challenge ang ating pananampalataya kung hanggang saan tayo nakakapagtiwala sa Panginoon. Ang mahalaga lang po dito sa ating buhay ay ipaubaya natin sa Panginoon ang pagpapalago niya sa atin, na ang atin namang responsibilidad ay maghintay tayo ng ang hinihintay sa atin ng Panginoon, paano tayo mag-response sa kanyang paghubog sa atin. Lahat po tayo ay hinuhubog ng Panginoon ayon sa kanyang layunin. Naalala ko po yung isang kwento tungkol sa banal na lungsod at ayon po doon sa kwento ay merong isang manlililok ng palayok kung saan ang maliit nitong gawaan ay matatagpuan sa labas ng Bethlehem. Lumapit sa malaking tambak ng putik yung manlililok. Sa pagpunta sa gawaan, napansin ng bisita na naghiwalay ng piraso ang
mang-uukit o yung manlililok mula sa putik. At nung ito po'y maihiwalay na, siya naman itong hinawakan sa kanyang kamay. Sinimulang hubugin ng mang-uukit ang putik, ipinikpik niya ito ng mabuti sa kanyang mga kamay, binabasa ang mga ito, pinalalambot niya ito, at pagkatapos ay hinuhugisan niya ang bagay na ito gamit ang lakas ng kanyang kamay. Siyempre, ang putik hindi naman nagrereklamo sa Panginoon, kundi sumusunod lang siya kung ano ang galaw ng manlililok. So, sa kanyang mga kamay, nilililok yung putik sa pamamagitan ng tumatakbong makina, at nang matapos niyang ilagay ito sa init ng oven, nilagay niya ito sa isang bangko sa labas ng kanyang tindahan. Ang produktong natapos ng sarili niyang mga kamay ay nakatawag ng pansin sa napakaraming tao na naghangad na mabili yung kanyang ginawang palayok. Napakaganda. Alam niyo mga kapatid, gayon din ang ginagawa ng Diyos kay Abraham. Gayon din ang ginagawa ng Diyos sa atin at sa ating lahat. Ang mahalaga po, maging sensitibo tayo sa pagkilos ng Panginoon sa ating buhay at pakiramdaman natin kung tayo ay lumalago sa buhay Kristiyano. Hilingin natin sa Panginoon na patuloy niya tayong hubugin sa mga bagay na nais niyang mangyari sa ating buhay. Wala pong ibang makapaghuhubog sa ating pagkatao, gaano man ito kasama, kundi ang Panginoon lamang. Wala tayong magagawa kung sa ganang ating sarili na hiwalay ang Panginoon. Kaya ipagtiwala po natin ang lahat ng bagay sa ating Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat at patuloy tayong pagpalain ng ating Diyos na buhay. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, naniniwala po kami na walang ibang makapagbabago ng aming buhay, ng aming pag-uugali, ng aming mga katayuan sa paglilingkod kundi Ikaw. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging masunurin sa iyong mga salita at pakahangarin namin, Panginoon, na kami po ay lumago ayon sa iyong kalooban. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, alam po namin na talagang posible po itong mangyari sa bawat isa na iyong tinawag. Purihin ka, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagkakalinga, pag-iingat sa amin. Dinadakila ka ng aming kaluluwa. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong pastor, Pastor Vic Reyes, na patuloy na nagsasabi, mahal ka ng Diyos. Amen. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plans. You gently called me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing
gently call me into your presence, guiding me by your holy